Hello Collective! General reading tayo. Reminder na dahil general reading lamang ito, hindi po ito tutugma sa lahat. Hindi po kayo lahat makaka-resonate. Okay? So, kunin nyo lang ano yung mga energies na nagmamatch sa inyo. Okay? Hindi ko rin controlled kung past, present, or future energies man yung masasagap ng cards dito. And if you're new guys, at kung magugustuhan nyo yung reading ko, don't forget to subscribe, like, or follow. Okay, so ang main card mo or main energy mo is the Eight of Swords. It could be conflict within you. Ito ay sign ng limitado yung kilos mo or hindi mo alam kung ano yung, kung kaya mo bang, hindi mo alam kung paano mo iaalis yung sarili mo sa situation na ito. Okay? O, minsan, ano to tong card na to, self-sabotage, negative thinking about yourself, or pwedeng ikaw ay frustrated, na na-stuck ka dyan sa situation mo, wala kang magawa dyan sa current situation mo. Minsan, this is an energy ng pagiging desperate, pagiging hopeless, na parang, wala kang power na gawin yung gusto mong gawin, baguhin yung situation mo. But that is not always true with the Eight of Swords. No? Ito kasing si Eight of Swords is teaching us na kailangan magkaroon ka ng ibang perspective. Na huwag ka lang nakafocus dyan sa bagay na yan na iniisip mo, na meron pang ibang way na magagawa ka para baguhin yung situation mo, para makaalis ka dito sa sitwasyon mo na to. Okay? So, yan yung conflict mo sa sarili mo. Wala nakikita ko baliktad din yung Emperor mo, which means kulang ka ng power. Kulang ka ng lakas ng loob, ng tapang, or ng tiwala sa sarili mong kakayahan. Kailangan practice mo yung pagiging emperor. Kailangan ikaw ang mag-take control sa buhay mo. Lahat naman talaga tayo yung may kapangyarihan na i-shape yung current situation natin, yung future natin. Kasi tayo yung nagda-drive ng buhay natin, hindi naman yung ibang tao. Okay? Ikaw ang may kakayahan, may power to change yung kapalaran mo. Okay? Yung cards nandito lang yan para bigyan lang tayo ng impormasyon, ng guide, pero hindi ibig sabihin na magre-relay ka na lang doon lahat sa lumalabas sa baraha. Kaya nga yung iba, hindi nila naiintindihan yung card reading At kung hindi ninyo naiintindihan, mas maganda, wag na lang kayong manood ng mga card reading. Ang ibig ko sabihin sa hindi naiintindihan, na yun nga, na itong mga baraha na to ay mga energies lamang na nasasagap, na pwede nating gawing guide. Pero hindi ibig sabihin nun, yan na yung final destination mo. Kasi sa bawat
choice na ginagawa natin, tayo yung nag-shape ng buhay natin. Kaya nating baguhin yan. And yun yung nakikita ko dito ngayon sa situation mo, sa Emperor reversed mo. So, ito general reading, whether kung saan man nakaka-relate sa inyo. Pwedeng sa career, sa love life, sa pamilya, sa personal na issues ninyo. Depende kung ano yung tumutugma sa inyo. Okay? Kasi general reading nga ito. Kailangan maging confident ka, ayan, no, King of Wands. Oh. Lakasan mo yung loob mo, magtiwala ka sa abilidad mo, sa kakayahan mo. No? Mag-focus ka doon sa strengths mo, huwag ka mag-focus doon sa mga kahinaan mo. Ngayon, ang bagay lang na bibigyan mo ng focus about yung weaknesses mo is kung paano mo ma-overcome yun. Mababaliktad into something useful sa'yo. Paano mo siya babaguhin na ayusin. Pero gamitin mo yung mga strengths na meron ka. Gamitin mo yung mga gifts na yan, yung mga talento mo na yan, abilidad mo, etc. Para dito sa situation na to. Okay? Kasi dito na-feel ko parang pinangungunahan ka na ng pagiging pessimistic, iniisip mo kagad ganito. Ay, wala na yan, hirap ako, hindi ko alam, takot ako. No? So, nabibigyan ng power yung mga bagay na iniisip mo. Whether you like it or not, kapag iniisip mo yun, nagkakaroon ng buhay yun, nagkakaroon ng power yun. Kaya, importante yung mindset natin sa kahit anong situation na kakaharapin natin. Kasi iniisip mo pa lang, nagmamanifest na yun, nagtitake na ng form yun. Di ba ganun din, same din kapag gagawa ka ng kasalanan? Akala nung iba, ini-imagine pa lang nilang kasalanan. Hindi, wala pa, hindi pa counted yan kasi hindi ko pa ginagawa. Nope. Sabi nila, ini-imagine mo pa lang, iniisip mo pa lang, pinagpaplanuhan mo pa lang, kasalanan na siya agad. Hindi kailangan nag-actual na gawin mo. So, ganun din to yung situation mo. Ikaw din ang susi dito sa 8 of Swords para baguhin mo yung sitwasyon mo Ngayon, may conflict indecision ka rito with the 2 of Swords. May mga bagay. Problema rin kasi sa'yo, parang may mga bagay ka na hirap i-let go. Ano ba to? Relationship ba to? It could be relationship kasi may 2 of Cups dito. Kaya lang reverse. 2 of Swords, reverse. Parang ang sinasabi kasi dito ng 2 of Swords mo, kung love life man yung pinatutungkulan dito sa situation mo, kailangan mo na mag-move on, dear. Hold on ka pa kasi ng hold on, May energy dito na hold on pa ng hold on, Kumbaga, ikaw rin ang nagtatrap sa sarili mo niyan kung ikaw yan. Ayaw mo kasing bitiwan, ayaw mo i-let go. Pero ang totoo nun, parang na-fall out of love na. Hindi ko alam kung sino sa inyo yung na-fall out of love dito. 2 of Swords, sinasabi dyan, mag-move on ka na. Basta, bahala na kayo kung kaninong energy na tutukoy dito. Kung energy nyo, energy ng person. Hindi ko alam yan, hindi ako psychic. Kayong nakakaalam ng mga feelings nyo, kung ano yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Holding on, ayaw sumuko, naghihintay pa rin, kung love life yan, pero yung isa, bumitiw na, pwedeng nawala na ng feelings, nanlamig na, siya nakapag-move on na, pero yung isa dito hindi. Hindi pa rin, stuck pa rin. Ito, stuck energy, 8 of Swords. Pwedeng may Aries dito. Lakas na energy ng fire signs, Aries. Kailangan kasi magpaka-mature Magpaka-mature na harapin, tanggapin yung katotohanan. Yun ang susi para makapag-move forward. Ano man ito, patungkol man to sa love life mo o sa isang bagay na nangyari sa'yo na hirap kang tanggapin. I-let go, mag-move forward. No? General reading kasi to Pwedeng iba sa inyo, sa love life, tumutukoy to, iba hindi. Merong energy dito ng walang guts, walang lakas ng loob, walang tapang. Meron ding energy dito ng pwedeng irresponsible na partner.
asawa, father or magulang. May energy din ng bata dyan or anak or someone younger or kung sino man yung immature dito kung meron man. Meron ditong ipinipilit, ipaglaban. Kahit hirap na. Kahit na obvious naman na hindi naman talaga yan para sa'yo, parang ipinipilit mo pa rin siyang ipaglaban. Yun yung nararamdaman ko sa Seven of Wands. Mafe-feel mo ang Seven of Wands kung talagang para sa'yo yung isang bagay. Hindi dapat siya mahirap eh. Actually, dapat nga kusa lang eh. Pero pagka napansin mo, panay ang pilit mo dun, di pa rin siya napapasayo, baka talagang hindi para sa'yo yun, dear. Kaya nga, supposed to be, dapat i-let go mo na yan. Sa career man yan, sa love life mo, o kung saan man. No, yung isa dito, ayaw na makipag-communicate. Not interested. Nawala na ng feelings, nawala na ng gana, nawala na ng pagtingin, na-fall out of love na. Hindi na nag-work yung samahan eh. Anong pinaka-outcome? Hindi na talaga ito mag-work. Three of Cups. Reversed. Ayan no, wala nang feelings yung isa dito. Hindi na ito mag-work. Kung love life to, hindi na ito mag-work. Hindi na siya interesado. Hindi na siya curious. Ito rin, hindi na siya interesado, hindi na curious. Ano pa? Ano pa ba yung mga dapat mong marinig kung tungkol to sa love life mo para maka-move forward ka na, para malaman mo na, matanggap mo na. Yung iba kasi ganun eh. Sasabihin mo na pero hindi pa rin nila tatanggapin. So, bahala kayo yan. Choice nyo yan eh. Buhay ninyo yan. Kayo nga nagpapatakbo ng buhay ninyo, di ba? Hindi naman yung baraha. Meron kayong free will. Okay? Whether this is pagkabigo sa career or sa love life mo, may mga bagay dito na talagang kailangan mo nang i-let go. Kung sa workplace to, pwedeng may mga hindi nakakasundo dito. Ayan may mga kontre. Kung saan man yan, kung aside from love life, marami talagang struggles, maraming obstacles, mga signs na talagang hindi para sa'yo yung path na yan, yung love na yan, yung person na yan, situation na yan. Kasi makikita mo na na yung mga bagay talaga kumukontra hindi talaga Diba sabi ko nga yung conviction card na Seven of Wands, mafe-feel mo talaga pag ang isang bagay, isang tao para sa'yo. You should know, you should feel it. It should come naturally, not forced. Okay? So, yan yung reading ko for you guys. Ang intention ko dito is ma-enlighten kayo. Malaman ninyo kung ano yung mga dapat ninyong malaman. At sana makatulong sa inyo to. Take care. God bless. Babush.